Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? Today, panibagong video po tayo. At sa video na to mga kaibon, sasagot tayo ng mga katanungan ng mga kaibon natin. Marami po kasi ang nagtatanong nito sa akin, kaya po minarapat ko nagawa ng content para naman magkaroon din ng kaalaman at idea yung mga kaibon natin na nanonood. Itong topic natin, ang dami pong nagtatanong sa akin ito. Siguro yung mga kaibon natin na gustong mag-alaga ng ibon, or kaya naman yung iba baguhan sa pag-aalaga ng mga ibon. Ang tanong po sa akin mga kaibon, maganda daw ba alagaan or paramihin ang paraket, Alps 1 at itong Alps 2? Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito sa inyo ay base lamang to sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan na yan, kung maganda ba na alagaan, yan tatlong klase ng ibon na yan, mga kaibon, maganda po yan alagaan. Napakaganda po niya na paramihin mga kaibon. Saka mga kaibon, kung halimbawa, nagbabalak tayo mag-alaga, kumbaga tingnan natin kung saan talaga yung napupusuan natin na paramihin. Alin ba yung dapat natin na paramihin talaga na ibon? Kung ang goal natin, mga kaibon, makapag parami para makapagbenta, so ang mapapayo ko, dito tayo sa mga Alps 2. Dahil alam naman natin, praktikalan na tayo, alam naman natin na medyo mababa yung bentahan na ng mga paraket at itong mga Alps 1. So ito na lang ang medyo may presyo, yung mga Alps 2. Kaya kung ang goal natin is makapagparami at makapagbenta, dito na tayo mag-focus sa mga Alps 2. Then konting tips ko na lang mga kaibon, kung ang goal mo, yun nga, makapagbenta, makapagparami, ang piliin mo na alagaan yung mga high mutation na kung mag-aalaga ka ng Alps 2. Dahil ang pag-aalaga kasi parehong time at parehong patuka, vitamins, pareho lang yan sa low mute kaysa sa high mute. Kaya kung ako, doon na tayo sa high mute mga kaibon. Kung ang goal natin ganyan. Pero kung ang goal natin magparami, kumbaga hobby lang, mapapayo ko sa inyo kung ganyan lang naman yung goal natin, talagang hobby lang, mas maganda yung tatlong yan, alagaan nyo po. Alps 1, paraket, saka itong Alps 2. Bakit ko na sabi na alagaan nyo yung tatlong yan? Dahil kung ang gusto nyo pang hobby lang, napakaganda po na magkaroon kayo ng experience kung paano ba alagaan ang paraket, kung paano ba alagaan ang Alps 1 at ang Alps 2. Diyan sa tatlong ibon yan, makakakuha ka po dyan ng tatlo din na experience na magkakaiba. So halimbawa, sa paraket, alam naman natin na medyo maselan yung paraket. Kumbaga, ang pag-alaga niyan para sa'yo is medyo challenging mga kaibon. Dahil medyo maselan ang paraket. Kumbaga, kung parang mahina yung mga resistensya mga kaibon kumpara sa mga Alps. So, yan ang napakaganda. Kung ang purpose natin mag-hobby lang, magparami lang, yan na tatlo ang alagaan ninyo para magkaroon kayo ng experience. Then kapag meron na kayong experience sa tatlong yan sa pag-aalaga, magkakatail kayo mga kaibon. So, napakaganda po niyan. Yan ang the best. Pero kung ang goal mo magparami, then makapagbenta, doon ka na sa mga Alps 2. So doon sa mga kaibon natin na nagtatanong patungkol dito, ito yung may papayo ko sa inyo, itong kasagutan ko. Dahil kumbaga praktikalan na lang tayo sa ngayon dahil sa mahal ng patuka, sa baba ng bentahan, kinakailangan gamitan natin ng konting pagiging practical sa pag-aalaga para naman kahit papano makabili tayo ng patuka man lang sa mga alaga nating ibon. So mga kaibon,
Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat doon sa mga nagtanong patungkol dito. Sana nagkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. Maraming salamat po. Sa susunod, magbibigay tayo ng mga malupitang tips mga kaibon. Hindi ko lang magawa yung content kong yon dahil medyo busy pa tayo sa ngayon. Abangan nyo po yung susunod natin na video mga kaibon. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.